Siya ang taong pinaniniwala ang makakatulong sa fallen Mount Wasek na makabangon muli. Nagtataka si Chung kung hindi ganoon ang tawag sa kanya ng mga tao noong bata pa siya, bagamat tumigil sila sa paggawa niyan sa ilang sandali, biglang nagtanong si Chung kung hindi ba si Senior Brother Jogul ang pinakadakilang henyo ng Mount Wasek. Nagulat si Gul sa narinig. Galit niyang sinabi kay Chung na tumahimik. Ayaw niyang marinig iyon ng iba. Tinanong siya ni Chung kung bakit siya samobra. Malungkot na sinagot ni Gul na hindi siya isang taong makakahabol sa isang tulad ni Chunbek. Tinutuya siya ni Chung, na nagsasabi na ang isang loser mindset ay isang magandang mindset na magkaroon. Nakakapagpakumbaba ito ng mga tao. Nakaramdam ng galit si Gul, ngunit hindi tumugon. Chun. Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Chun at iniisip kung siya ang cream of the crop. Tiyak, ito ay maganda sa pandinig, ngunit maaari rin itong mga hulugan ng isang bagay na ganap na naiiba. Isinalaysay niya na natural para sa mga ibon ng isang balahibo na magsama-sama, ngunit kung ang isang bagay tulad ng isang crane ay sumusubok na sumali sa isang grupo ng mga manok sa pamamagitan ng puwersa, kung gayon ito ay magiging napaka-hindi natural. Sa karamihan ng mga kaso, nangangahulugan ito na mayroong isang depekto sa isang lugar. Pumunta si Chun sa posisyon sa harapan. Biglang tumakbo si Aiso mula sa harapan at sumama sa kanila. Nakatayo siya sa unahan sa likod. Tumingin si Chung sa kanya at naalala na isa din siyang tuka. Iniisip niya kung hindi ba nito sasabihin sa lahat ang tungkol sa kanya. Napansin ni Gul na nakatitig si Chung sa kanya, at sinabing sa tingin niya ay nahihirapan din si Chung na alisin ang tingin sa nakatatandang Aiso na nakangiti. Idinagdag niya na naiintindihan niya na mahirap gawin kapag nakita niya ito sa unang pagkakataon. Siya ay masyadong maganda. Pagkatapos ng lahat, Chung Shockang nagtanong kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Nagpatuloy si Gul sa pagsasabi at sinabi sa kanya na itigil ang panaginip tungkol sa kanya. Ipinaalam niya na ang Senior Azel ay interesado na sa nakatatandang Baek Chunjong at Chung na nagtakip ng kanilang mga tainga upang maiwasan ang walang katuturang pakiramdam ng Gul na hindi pinansin. Nagtatanong si Gul kung may nasabi ba siyang mali, at kung may nakita silang ibang babae dito. Napabuntong hininga si Chung at sinabing ang isa sa kanila ay ang pinakadakilang henyo ng Mount Wasek, at ang isa ay ang pinakadakilang kagandahan ng Shaanxi. Maaaring isipin ng sino mang hindi alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan ay nasa kanayunan ng Shaanxi, o mas masahol pa. Tinapik niya ang balikat ni Gul at tinanong kung hindi niya naisip na kung ginamit niya ang oras na nasayang niya sa pagiging interesado sa love affairs ng iba sa pagsasanay ng sword, malamang nasikat na siya sa pagiging isang malakas na martial artist ngayon. Pakiramdam ni Gul ay inaatake siya at sinabihan siyang huwag maging prangka. Iginagalang ni Chun ang mga matatanda sa kanyang partikular na paraan. Pinamunuan niya ang isa at sinusundan nila siya sa parehong paraan. Pinahahalagahan ng sect leader ang kanilang trabaho at nagtanong kung mahirap ang pagsasanay. Malakas na sagot ni Chung na hindi naman ito matigas. Idinagdag niya na ang kanilang sect ay nagbigay ng napakalaki upang suportahan ang kanilang pagsasanay sa kapinsalaan ng sarili nito, kaya walang paraan upang magreklamo sila na ito ay matigas. Tinanong siya ng sect leader kung nakamit nila ang anumang resulta. Sumagot siya na napagtanto nila na walang katapusan ang pag-aaral sa landas ng espada. Gayunpaman, nakamit nila ang mga resulta na maaaring magmukhang isang biro ang kanilang mga dating sarili bago sila pumasok sa pagsasanay. Sumagot ang sect leader na ito ay mabuti. Kinausap niya ang pinuno ng ahensya sa pananalapi at ekonomiya, at nagtanong kung hindi sila dapat maghanda ng isang party upang gantimpalaan sila para sa kanilang pagsusumikap. Nakakunot ang noo niya at sinabing, hindi ito gaanong ginawa nila, kaya hindi na kailangang maghagis ng party para sa kanila. Ngunit sa muling pagtawag sa kanya ng mga sect leaders, ninormalize niya ang kanyang mga ekspresyon at tumugon na dapat silang maghagis ng party. Itinuro niya ang bulwagan ng kainan at sinabi, katatapos lang ng paghahanda at kailangan na nilang umalis. Habang naglalakad roon, tinutuya niya na kung alam ng mga disipulo na iyon na ito ay nasa gastos ng sekta, kung gayon hindi sila dapat gumamit ng labis. Lahat ng mga guro ay nakatingin sa kanya, ngunit walang nagsasalita. Iniisip ng sect leader na paulit-ulit siyang nagsasabi ng mga kakaibang bagay pagkatapos ng nangyari sa Yuon the Merchant Guild. Pagkatapos ay sinabi niya kay Anam na maraming pinagdaanan ang mga bata at inutusan siyang tulungan silang manirahan at makapagpahinga. Siya ang kumuha ng order.
Tinawag ng sect leader si Chung at hiniling sa kanya na pumunta sa kanyang silid saglit. May pag-uusapan siya. Nagtatanong si Chung kung talagang gagawin nila ulit iyon. Si Chun, na papunta sa Jinning Room, ay nabigla nang makita ang reaksyon ni Chung at nagtataka kung talagang sinabi niya iyon sa sect leader. Tinanong ng sect leader si Chung kung pupunta siya kung maghahanda siya ng mga matamis at merienda. Sumagot si Chung na gagawin niya, at tumakbo patungo sa sect leader. Nagtanong si Chun sa isang senior kung sino sa Earth ang nakangiting batang iyon. Tumugon siya na mas makakabuti para sa kalusugan ng isip ni Chung kung hindi niya ito papansinin. Pagkatapos ay lumayo siya, at si Chun ay patuloy na nakatayo doon. Iniisip niya kung ito nga ba ang Mount Wasek na kilala niya sa loob ng dining hall kapag sila ay naghahain ng manok. Nagulat at nagtataka si Chun, mula nang magkaroon sila ng pera na sa isang taon na wala sila, malaki ang ipinagbago ng mga pavilion at maging ang mga restaurant. Ang akala niya ay dahil matagal na silang hindi nakakapunta rito, ngunit lahat ay tila malinis. Siya ay nagtatanong kung ang isang Diyos ng kapalaran ay dumating sa kanilang gitna o isang bagay. At kung hindi iyon nararamdaman ni Chung, at nakikita ang mga junior na nag-uusap na medyo nasusuka sila sa karne, ngayon ay nagtatanong sila. Kung hindi ba sila maaaring magkaroon ng ibang bagay. Sa halip, si Junius ay namangha at nagtataka sa sinasabi nilang lahat at kung talagang nasusuka sila sa karne, ikinwento niya na iyon ay tiyak na mga salita na hindi bagay sa Mount Wasek. Ang Mount Wasek na alam niyang pinakamahirap na sect sa mundo, ang nag-iisang sekta na napakahirap na sila maihahalin tulad sa sekta ng Pulubi. Kahit ang Pulubi na sekta ay hindi kasing mahirap ng Mount Wasek, bagamat sila ay grupo lamang ng mga Pulubi, hindi ibig sabihin na ang kanilang sekta mismo ay mahirap. Ngunit nakakagulat na magkaroon ng pera ang Mount Wasek. Chung, hindi naniniwalang nakikita siyang hindi kumakain ng kahit ano. Tinanong siya ng isang senior kung hindi niya gusto ang pagkain. Nagulat siya at sumagot na hindi ganoon. Parang hindi niya lang maintindihan ang nangyayari. Tinanong niya kung ano ang eksaktong nangyari sa Mount Wasek habang wala sila na naiintindihan ng senior ngayon na hindi niya isinasaalang-alang ang mga bagay mula sa pananaw ni Chun. Sumagot siya na ang kwento ay masyadong mahaba para sa kanya upang ibahagi sa ngayon. Idinagdag niya na malalaman ni Chun ang mga detalye sa kalaunan. Kailangan lang niyang malaman na ang isang maswerteng bituin ay bumagsak sa Mount Wasek. Chun ay blanko pa rin. Biglang sinipal ni Chung ang pinto at binuksan ito. Napatigil ang lahat sa pagkain at napatingin sa kanya. Nakatingin din sa kanya si Chung na mukhang galit na toro. Galit na kinakaladkad niya ang kanyang mga paa. Dumaan sa lahat ng mga estudyante na nanunood sa kanya at umupo sa harap ni Nagul at Chung higit sa lahat. Nagtataka si Chung kung tungkol saan ito, at bakit wala ni isa sa mga third class na disipolo ang pinapagalitan ang batang iyon na pinakabata. Napagmamasdan niya na kahit si Anggam, na binibigyang halaga ang ugali. May sinasabi ba? Parang normal lang ang ganitong sitwasyon. Nakakagulat ito para kay Chun. Iniisip niya kung maaaring nahawakan ng bata ang lahat ng third class disciples sa lalamunan. Higit pa rito, nakaupo siya kasama si Yeonjong, ang pinaka-senior ng third class disciples, at si Jogul, na pinakamalakas. Ibig sabihin ay nakuha niya ang parehong pinakamataas na kapangyarihan at katayuan sa kanyang kaliwa at kanan. Nakakairita para kay Chun, at tinanong niya kung paano ginawa iyon ng batang iyon. Tinanong ni Jong si Chung kung ano ang ikinagagalit niya. Galit na sagot ni Chung na hiniling nila sa kanya na pumunta sa Yuna Merchant Guild. Dagdag pa niya, hindi siya carrier pigeon or something. Nakakainis na ito para sa kanya ngayon. Natatawa sina Jong at Gul sa kanyang sitwasyon. Pinaalalahanan siya ni Jong na nagustuhan niya ito noong una, tumugon siya na nagustuhan niya ito sa unang 2 beses. Sinabi sa kanila ni Chung na, buti na lang, pupunta lang ito sa sangay ng Huaam sa pagkakataong ito ay magkakasakit siya kung kailangan niyang pumunta sa mahabang biyahe papuntang Xi'an. Nakatingin pa rin sa kanya si Chun at iniisip na hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Chung. Ngunit siya na ngayon ang namumuno sa mga third-class disciples. Idinagdag niya na si Yeonjong ay magalang kapag tinatrato ang isang taong mas mataas ang ranggo o mas matanda sa kanya. Kaya akala ni Chun ay ibababa niya ang kanyang ulo, ngunit tila hindi ito ang kaso. Mukhang kailangan pang humanap ng araw si Chun para makausap siya. Tinanong ng isang kasama si Chun kung hindi siya kakain ng kahit ano. Sinabi niya na wala pang ginalaw si Chun.
Kinuha niya ang kanyang mga kamay sa manok, sinasabing may iniisip lang siya. Bigla siyang may naalala at nagtanong kung nasaan ang junior sister Yu Aizol. Sumagot ang lalaking iyon na hindi siya sigurado tungkol doon. Sabi niya, kasama siya nung pumasok sila sa kantin. Tinanong ni Chun kung hindi nila siya dapat hanapin. Saka idinagdag niya na ang tagal na rin nilang magkakasama, kaya hindi maganda kung may nawawala. Tinatanong niya kung paano silang lahat makakain nang wala siya. Ang lalaking iyon ay nag-aalalang tumugon na walang sino mang may kakayahang hanapin siya. Pinaalalahanan niya si Chun na alam na niya na hindi siya mahahanap kung ayaw niyang matagpuan. Ang isa pa ay nagsasalita pabor sa kanya at sinabi na ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Kumunat ang noo ni Chun nang marinig ang mga komento nila. Napabuntong hininga ang lalaking iyon at tumingin sa ibaba, iniisip na laging kalmado si Chun sa ibang mga bagay, ngunit pagdating sa kanya, lahat siya ay walang ingat. Iniwan ni Chun ang pagkain doon, sinabing tapos na siyang kumain. Biglang may pumasok sa kwarto ng mga sandaling iyon. Lumingon si Chun para tingnan kung sino ito. Sa sumunod na segundo, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Ito ay Aiso. Sinenyasan siya ni Chun sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ngunit hindi siya nito nilingan. Laminggalinga siya sa paligid sa paraang may hinahanap siya. Dumaan siya kay Chun, hindi siya pinapansin. Nagtataka si Chun habang nakabuka ang bibig, pumunta si Aiso kay Chung at tinawag siya mula sa likuran. Tumingin si Chung sa kanya. Tinanong niya siya kung maaari siyang umupo sa tabi niya. Nagulat ang lahat ng pangalawang klase na disipulo nang makitang may sinabi si Aiso sa isang lalaki na sinubukan nilang alalahanin noong huling beses na nagsalita pa ito. Tumingin sa kanya si Chung saglit, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo. Sagot nito na hindi niya kaya. Magalang niyang sabi na mag-usap muna sila sandali. Hindi pa rin niya sinasabi. Idinagdag niya na ayaw niyang makipag-usap sa kanya, at sinenyasan siyang umalis. Natigilan ang mga pangalawang klase na disipulo na iyon nang makita ang gawin ng lalaking iyon. Iniisip ni Gul kung anong klaseng sitwasyon ito. Sa palagay niya ay hindi pa niya nakikita ang senior na si Aizol na nakikipag-usap sa sinuman sa Mount Wasek noon, ngunit ngayon ay lumalapit siya kay Chung Maying para kausapin siya. Una, kinakabahan siya. Sinabi ni Aizol kay Chung na saglit lang. Si Chung ay patuloy pa rin sa kanyang katigasan ng ulo at sinabing hindi siya sasama sa kanya. Lahat ng mga disipulong iyon ay nag-aapoy sa galit at handang patayin si Chung. Gustong sabihin ni Gul kay Chung na maging magalang sa pakikipag-usap sa kanya, ngunit hindi niya magawa. Aizol tells him that it will really be for just a while. Sinabi ni Chung na hindi siya pupunta at nagtanong kung hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Idinagdag niya na wala siyang dapat pag-usapan sa kanya. Talagang nahihiya si Gul sa kanyang pag-uugali, ngunit siya ay walang magawa at walang masabi sa mukha ni Chung. Si Aizol muli, sinusubukang sabihin na mayroon siyang sasabihin. Sumagot si Chung na ito ay nakakainis, at nagtanong kung hindi niya makakain ang kanyang pagkain. Si Aiso, nawalan ng imak, kaya humila siya ng upuan, umupo sa tabi niya at maghihintay na lang siya hanggang matapos ang pagkain niya. Si Chung, muli, walang pakundangan na nagsabi na hindi siya sasama sa kanya. Idinagdag niya na siya ay abala, at sinabi sa kanya na maghanap ng iba. Tumingin siya sa kanya at magalang na tumugon na nandito siya para sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit kailangan niya siya sa lahat ng mga estudyante na nakatayo sa likuran nila. Nang magkatinginan silang dalawa, lahat ng pangalawang klase na disipulo ay nagsimulang magkunwaring hindi sila nagmamasid sa kanila. Tapos napatingin silang lahat kay Chun na nakaupo pa rin sa upuan niya. Bigla siyang tumayo at tinanong ang bata kung ang pangalan niya ay Chung Mayong, gaya ng sinabi niya sa kanya kanina. Sumagot si Chung, nang hindi kumukuha ng anumang impluwensya na ito ay totoo. Sinabi ni Chun na base sa kanyang narinig, mukhang si Chung ay inatasan ng sect leader na pumunta kay Sian ng madalas. Idinagdag niya na naiintindihan niya kung bakit pagod si Chung. Ngumisi siya at sinabi kay Chung na ang kanyang senior ay mapilit na humihingi ng pabor sa kanya, at nagtanong kung hindi niya iniisip bilang isang junior, dapat niyang gawin ang sinabi nito kahit gaano siya pagod. Napangiti si Chun, iniisip na ito ay isang magandang pananalita, kung siya mismo ang magsasabi nito, maaari niyang panatilihin ang kanyang dignidad habang tinutukoy ng tumpak ang kanyang mga pagkakamali. Sigurado siyang makukuha ni Chung ang sinabi niya.